nagbabalik. Yan, Julie 3S channel at your service. Okay. Well, mga katropa, ang topic for today is about vertigo. So, sa mga kagaya ko na meron nito, at ngayon ay na-overcome ko siya. Actually, hindi ko kailangan may ganas for these days and months. So, tumagal siya ng halos 2 months sa akin. Hindi ako na masyadong nakakagalaw dahil lagi ako nahihilo. So, bibigyan kita ng tips and advice kung paano ka makaka-overcome dito. So, ang vertigo kasi yung pagkahilo na may kasamang sakit ng ulo. So, minsan hilo lang, minsan masakit lang yung ulo mo. And lalo na sa mayroong mga malalabo yung mata na alam mo na yung may astigmatism, isa rin yun sa factor na nag-trigger ng vertigo. So, ito yung mga tips na bibigay ko sa iyo para alam mo kung paano gagawin mo once na naramdaman mo itong vertigo. At paano mo malalaman na vertigo yan? Siyempre, mga katropa, check up ka muna para makasigurado tayo sa mga gamot na iinumin mo at sa mga gagawin mo. Okay, ito yung tip number 1. Umupo ka agad sa oras na makaramdam ng hilo. Ito ay para maiwasan mong mahulog or mauntog sa kasakaling biglang ka tumumba. Okay? So, number 1 yun kasi hindi natin alam kung kailan siya susumbong. Biglaan nito, parang sabihin mo na yun, parang traitor na sakit din. So, number 2, manatili kang hydrated. So, kung dati, nakakatatlong baso ka lang sa araw, 5, gawin mo ng 8. Kasi kailangan talaga 8 basos a day. 8 baso sa isang araw ang iniinom natin tubig. So, 3, bagalan ang galaw sa mga gawaing madalas nakakapagdulot ng pagkahilo. So, kung dati, kasi ang trabaho ko is about sa computers din eh. So, minsan pinapahinga ko yung sarili ko, tumitingin ako sa malayo. So, yun yung mga ginagawa ko para hindi ka na ma-stress yung eyes na pwedeng mag-trigger sa vertigo. Number 4, gumamit ng wastong ilaw kapag tatayo mula sa kama sa gabi. Wastong ilaw. So, hindi siya sobrang liwanag, hindi na siya sobrang dilim. Dim light, kumbaga. Tsaka, actually, naranasan ko yan. Nagising ako, nahihilo ako. So, I make sure na isang pa ako nakalapat ng maayos sa sahig para ma-reach ng utak ko na tatayo na ako. So, ganun yung isa sa mga napanood ko before na video na ginawa ko din. So, ang number 5, gumamit ng tungkod kung madalas nakakaramdam ng vertigo. So, sa iba may hiya silang gawin yon. So far, ako hindi ko pa ginawang gumamit ng tungkod. Pero, siguro kapag hilong-hilo na ako, kumakapit ako sa barrier na pwede. Then, huwag magmaneho kapag madalas nakakaramdam ng hilo. So, kung alam mo naman na lagi kang nahihilo at active yung vertigo mo, make sure stay home ka na lang and take a rest. Tapos yung binigay sa yung gamot nito, maintain mo siya. So hanggat mawala na yung pagkahilo mo, meron yan lang days na mararamdaman mo na hindi naman na kailangan ng gamot. Ako ganun na nangyari before. So hindi na ako masyadong uminom ngayon kasi hindi na siya nagkakos sa akin. Okay, sumubok ka rin ng ilang herbal solution upang makabawas sa sintomas. So, kasama dun yung ginkgo biloba, turmeric, kayin at ugat ng luya. So, isa-isa mga pwede mong gamitin para mabawasan. Kasi ang gagamutin lang talaga sa vertigo is yung sintomas. So, wala tayong talagang cure para dyan. May mga ways silang ginagawa sa mga hospital pero mga professional na yung gagawa na yung pwedeng gawin natin. Subukan mo rin gumamit ng mga essential oils tulad ng peppermint, ginger, lavender at frankincense. Yun. So, tandaan lamang na hindi gamot ang mga herbal solutions o essential oils. Ang mga ito ay para sa pasamantalang kaginhawaan lang sa Tagalog. Kailangan din mag-iingat sa posibleng side effects nito. Mas mainam na makapagtanong sa doktor tungkol sa wastong lunas sa vertigo. So, yun mga katropa yung mga tips ko. Sana na-gets mo and sana makatulong sa mga kagaya ko na meron nito. Well, hindi ko naman sinasabi na gano'n ako ka-strong pero may sometimes na
ang bilis ko rin tamaan yan, lalo kapag nag-work ako kasi sa work namin medyo all around kami. So, kailangan medyo spinning kami doon, ikot-ikot ng mga trabaho. Kaya madalas mas nararamdaman ko yun. Tsaka, I wear always glasses. So, before ngayon, ngayon wala akong glasses kasi I don't need. Kasi pangmalayuan lang naman yun. Pangmalayuan lang yung glasses na ginagamit ko. So, sana sa inyo makatulong itong mga tips na to para ma-overcome nyo yung vertigo. Ang aking ginagamit na gamot before ay yung anti-vertigo, which is 25 milligrams. Yun. Oo, tapos 3 times a day siya. Every breakfast, lunch, and dinner. So, yun dati yung ginagawa ko hanggang sa twice a day na lang, once a day. So, hindi ko siya binigla na biglang hindi ako uminom. And so far ngayon, hindi ko na siya nararamdaman. So, kung kaya kong na-overcome ito mga katropa, kaya mo na itong gawin na hindi mo na kailangan ng maintenance. And healthy lifestyle lang, kain ka ng mga gulay, ganun, kahit di ako kumakain ng gulay. Pero kumakain ako, pinipilit ko kasi healthy lifestyle nga tayo. So, nag-exercise din ako, isa sa mga nakakatulong sa akin. So, yun lang mga katropa, sana nasundan mo ang tips ko. At sana iwas tayo sa COVID kasi nandyan pa rin ang COVID-19. So, yun lang mga katropa. Happy day and happy weekend.